بسم الله الرحمن الرحيم. Kapatid, sa amana sa atin ay ang pangalagaan natin ang ating mga pagka-Muslim. Pangalagaan natin hanggat maaari yung mga kasalanan na o pagsuway kay Allah, huwag nating isapubliko. Huwag nating isapubliko. Sapagkat dito nagsisimula ang tinatawag na pag-expose ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kagaya na lamang ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mutajahirin. Al-mutajahirin, meaning lahat ng aking umma ay patatawarin ni Allah o papasensyahan ni Allah ta'ala ang kanilang kasalanan malibang lamang doon sa mutajahirin. Ano yung mutajahirin? Huwa amalul abd fil layl, yung gawain ng isang alipin sa gabi. Wakad satarahu Allahu alayh, at siya ay tinatawag na pinagtakpan na ni Allah subhanahu wa ta'ala, meaning sa tago niya ginawa ang kasalanan, pinagtakpan na siya ni Allah. Thumma yusbih, pagkatapos ay magigising siya sa umaga at sasabihin niya, ya fulan, o tao, hey brother, ginawa ko ito, fa'altu kida wa kida wa kida, ginawa ko ito kagabi, o ginawa ko itong kasalanan na ito, ganito, ganito. So ano pa kaya ngayon na nasa social media, without you talking, without you speaking, self-explanatory na na-expose mo yung kasalanan mo. Halimbawa na lamang doon ang mga kapatid nating mga Muslima, pinapatakip na kayo sa inyong mga aurat. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu kulluha aura. Ang babae, ang kabuuan niya ay aura, maselang bahagi o private na bagay na dapat natakpan, precious, ibig sabihin noon. Yan ang aura na tinatawag. Ngayon, makikita natin kahit nakahijab, makikita natin na napakapula ng lipstick na nasa Facebook, o nakanikab na, nakapurma pa rin ng heart ang mga kamay, at nagpo-post nito sa ang mga mata, pinopost sa Facebook. Ano ba, kapatid, ang purpose mo? Bakit mo yan ginawa? What is your purpose? Bakit mo yan ginagawa? Para ba mag-attract ng iba? To invite others for them to see your beauty? Ganun ba ang inutos sa iyo ni Allah? Pakinggan mo ang sinabi ni Allah, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Sinabi ni Allah, utos yun, wajib yun, lilwajub. Natakot ka kay Allah, kapatid. Manatili kayong kababaihan sa inyong mga pamamahay at huwag kayong gumala kagaya ng paggala ng mga jahiliyatul ula. Nasa tafsir ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma na ang pagtinatawag na tabarruj, kasama sa tabarruj sa tinatawag na ang makita idha badat mada, badat unuqal mar'a, kapag nakita yung leeg ng babae at yung kanyang tenga na nakasabit ng khimar o tarha niya doon. So bakit nagiging masyado tayong lax ngayon? Karamihan sa mga kalalakihan, aking payo sa aking sarili, ganun na rin sa inyo. Atake ko na to sa aking sarili at ganun na rin sa inyo. Na huwag tayong maging mga dayuth. Huwag tayong maging mga taong hindi papansinin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Dahil sa pagpapabaya natin sa ating mga asawa o sa ating mga anak na babae na nag-i-expose sa social media. Andyan na yung mga ganong bagay at magkukomenta ng mga hindi magkamahram. Hindi nyo ba alam na pag-publicize ito ng kasalanan? Hindi pa ba enough sa atin na nililindol tayo ni Allah? Hindi ba ito paghamon kay Allah Ta'ala na, lindulin mo na kami kasi gumagawa kami ng kasalanan? Pag-challenge yan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyadong exposure. Kabilang na rin doon, kahit yung mga muharramat na ginagawa natin na pinupost pa natin lahat. Hindi natin asawa,
hindi natin husband, pinopost natin sa social media, magkahawak ng kamay, magkaakbay, ito pa ngayon ang nangyayari, prenuptial, bago makasal, napasa di sa langguni, tigim, natapos na ang mga tinatawag na engagement o kwan, tapos magkatapos nun ipopost, hindi pa kayo kasal. Ya rajul, anta la tahillu li hadhihi al-mar'a wa hadhihi al-mar'a haramun alik. Mazalat haramun alik. Mazalat haramun alik. Ha? Kapatid kong lalaki, haram pa ito sa iyo. Ang babae na ito at ang babae na ito ay haram din sa iyo. Ang lalaking ito dahil hindi pa kayo kasal. And then the nerve, we have the nerve to na ipopost natin ito. Makikita natin sa mga panahon ito, panggagaya ito lahat sa mga kufar, kapatid sa Islam. Naging masyado tayong lax dito. Alam nyo ba na yung mga kasalanang pinapublicize natin ay yan ang mahirap na patawarin ni Allah dahil tinakpan ka na ni Allah sa kasalanan mo at pagkatapos in-expose mo? Si Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga pangalan niya, As-Satir. Hindi sitir, hindi satar, As-Satir. Kaya kung mayroon kayong magiging mga anak, pangalan nyo Abdul Satir. Abdul Satir. Ang Satir, si Allah Ta'ala, tinatakpan niya ang mga kasalanan at aib ng mga tao na ginawa mo sa tago, hindi mo na pinag-expose sa mga tao, pinagsabi. Subalit ang problema, pinagyayabang pa natin ang kasalanan natin. Sinasabi natin sa iba na ako dati akong uminom ng alak, dati akong, hindi na kailangan yun. Nasabihin pa sa mga tao. Worst yet, kapatid, ginagawa ang kasalanan in public. Meron tayong makikita, hawak ng instrumento, pipicturan, my day. Meron tayong makikita, magkahawak ng kamay ang hindi niya naman asawa. Hindi pa sila kasal. Worst ito ng mga bagay. At ilalagay natin, proud pa tayo sa mga bagay. Hindi nyo ba natin alam na sasaksi ito laban sa atin? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mga kapatid sa Islam, na dahil dito sa mga kaganapang ito, pag-publicize ng kasalanan, pag-publicize na parang lax na lang tayo, dumadami ang paglindol, dumadami ang mga pagyanig, dumadami ang mga bagyot, lahat-lahat. Sabi ni Allah Ta'ala, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Laganap na ang kasiraan sa lupa at sa mga karagatan dahil sa ginawa ng mga tao. Kanina lamang nakilibing ako sa isang kasamahan namin dati-rati sa madrasa at ganun din sa NCMF. Subhanallah, ang kapatid na yon, nung nililibing siya, ako'y naiyak sa aking sarili. Hindi para sa namatay. Sapagkat alam natin na kung ano yung nadala niya, kung siya'y kaawaan ni Allah, yun ang kanyang patutunguhan ngayon. Subalit tayo sa ating mga sarili, dapat tayong maawa sa ating sarili na hindi pa namamatay. Imagine mo yung hukay na napakaliit. Doon ka na isisilid. Mula ka sa napakaluwag na mundo na kaya mong gumalaw. Kaya mong magkotse, kaya mong magsakay ng bus, lahat. Pero ipapasok ka na doon sa loob ng butas na pagkatapos ay iiwanan ka na ng lahat ng mahal mo sa buhay. At itatanong sa iyo ang tatlong bagay. Sino ang iyong Panginoon? Ano ang iyong din? Anong masasabi mo kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi ka pa sigurado kung masasagot mo ba ito ayon sa amana na ipinagkatiwala ni Allah sa iyo. Kung nabigay mo ba ang karapatan ni Allah, makakasagot ka. Kung hindi mo na ibigay, ay hindi ka makakasagot doon sa simpleng tatlong tanong. Simple sa ating paningin. Subalit si Allah na ang magbibigay ayon sa kanyang rahma kung atin itong masasagot. Depende sa ating magbigay ng kanyang pinagkatiwala sa atin. Pinagkatiwala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang katawan natin, ang din natin, ang ating relihiyon, lahat ng ito'y pinagkatiwala ni Allah. Kung ating tatraydurin si Allah dito sa pinagkatiwala niya, tiyak na hindi ka rin niya kaaawaan at hindi ka rin niya bibigyan ng kahigitan doon sa panahon na tatanungin ka na ni Allah. Paano pa yung pinapublicize natin ang mga pagkakasala natin? Proud pa tayo sa mga kasalanan natin, kapatid. Katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid sa Islam. La ilaha illallah.